Ito ang problema ng mga Pinoy. Yung kapatid ng asawa mo o maski yang biyenan mo, nangingialam sa bahay ninyong mag-asawa. Maski paggastos ng pera mo, kwini-question. So ang tanong mo, ano ba ang matatawag na properties ng mag-asawa? Anong properties ba ang pwedeng pakialaman lang ng biyenan mo? Take note, I will just discuss what the law says. This video is for academic discussion lang, and if you have an actual case, better consult a lawyer near you. To begin with, ang ari-arian na mag-asawa ay may iba't ibang property regimes. These are absolute community of property, conjugal partnership of gains, and separation of properties. Huwag kayong mag-alala kasi isa-isahin ko ang explanation dito sa mga to. Ano nga ba ang importansya? Bakit natin to dapat pag-usapan? Importante mong malaman ano o aling mga properties ang may karapatan at pakialam ka para hindi ka basta kinakaya-kaya ng mga in-laws mo. And halimbawa, ang asawa mo, ibebenta ang bahay niyong mag-asawa, malalaman mo alin sa bentahan ang kailangan ang pirma mo. Okay, sabi sa batas, bago ikasal ang mag-asawa, pwede nilang pag-usapan ano ang property regime nila. Ito yung commonly called na prenuptial agreement, lalo na yung mga mayayaman like yung artista at ibang politiko. Pero pag walang prenuptial agreement at pag kinasal kayo after August 3, 1988 o noong nag-take effect na ang family code, ang default property regime nyo is absolute community of property. ACP na lang ang term natin na gamitin para madali nating maintindihan. So, ito yan sa Article 75 of the Family Code. So, ano bang karapatan na mag-asawa sa mga properties pag ACP, yung property regime? Okay, under ACP, sa oras na ikasal ang mag-partners, ang ACP shall consist of all properties of the spouses. Yan yung nakasaad sa Article 91 of the Family Code. So, ibig sabihin, pag halimbawa, si asawang si B, nung dalaga pa siya, meron siyang nabiling bahay at nakatitulo sa kanya, sa oras ng kasal, magiging property rin yon ng Absolute Community of Property or ACP na kung saan meron ng karapatan ang kanyang asawa. Halimbawa, sa example natin, si A. Meaning, kahit nakatira pa doon sa bahay na yon ang mga magulang ni B, si A na ang merong karapatan sa bahay. O diba, most of you guys ngayon lang nalaman to. So, you just stay tuned and tapusin ang video. Do not forget to subscribe to my channel and share this video lecture. Ano naman ang mga hindi kasama sa ACP? Ayon sa Article 92 of the Family Code, ito yung mga hindi kasama. During the marriage, if pinamanahan ang isang asawa, sa kanya lang yun unless sinabi ng nagpamana o nung nag-donate na para sa mag-asawa yun. Next, property for personal use. Pero yung alahas, the ACP yan. Next, kung halimbawa si B kinasal na dati at nagpaanal siya noon nung kanyang first marriage, yung property niya na nabili niya doon sa nauna niyang kasal, at kung meron siyang legitimate descendant, halimbawa anak, so sa kanya lang yung property na yon at walang pakialam ang pangalawa niyang asawa.
yung property na yon hindi magfo-form part of the ACP doon sa second marriage. Ano naman ang conjugal partnership of gains? Under that property regime, basically, halimbawa si B merong bahay bago mag-asawa sila ni A. Pag kinasal si A and B, yung bahay na yon kay B pa rin. Ang nilalagay lang sa conjugal partnership of gains or CPG ay yung mga income na mga properties na mag-asawa. Halimbawa, yung bahay ni B meron palang rentals. So yung rentals na yon o yung income ng bahay na yon magfo-form part ng CPG. Yan yung nakasaad sa Article 106. So ano-ano ba yung mga kasali sa CPG? Ito naman yung Article 117 of the Family Code. And ano naman yung mga hindi kasali sa CPG? Nakasaad naman yan sa Article 109 of the Family Code. So we mainly focused on absolute community of property or ACP kasi yan yung pinaka-typical na property regime na mag-asawa. Para hindi na komplikado ang ating explanation. Total naman yung mga subscribers ko and yung mga nanonood dito sa aking vlogs, these are the common Pinoys. Okay, so syempre hindi naman manunood ng vlogs ang mga mayayaman na mga artista and mga politiko kasi may mga kanya-kanya silang lawyers. So kung kailangan nila ng legal advice, syempre mas pipiliin nila yung lawyers nila kasi nga meron silang actual case. Dito sa ating case kasi this is only for academic discussion purposes lang. So para lang kayong estudyante at ako yung teacher. So ano ba yung sa separation of properties na property regime? Madali lang naman yung explanation dyan Basta pagka pinag-usapan na mag-asawa bago sila ikasal na complete separation sila ng properties, yung kanilang properties ay sa kanila pa din at hindi magfo-form part ng ACP or CPG. So walang pakialam doon, yung halimbawa si B, walang pakialam kung ibenta ni A yung kanyang property. Kasi hindi naman kailangan ng written consent ni B. Okay, so that ends our topic today. Sana marami kayong natutunan. And of course, yung mga diniscuss ko ay yan yung sinasabi ng batas. For now, please like this video, share this with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit that notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload. Thank you for watching. First, yung mga dinidiscuss ko sa mga vlogs ko are based on my experience. Example, as a buyer of a car. Sa mga videos ko, pinapaliwanag ko lang yung sinasabi ng isang batas. In short, for academic discussion purposes itong vlogs ko. Second, in my videos, I do not give legal advice. Kasi baka mamaya yung kalaban nyo ay kliyente ko pala. So I do not give legal advice para wala tayong conflict of interest. Third, every situation is different. So if may hindi ako na didiscuss dun sa mga vlogs ko, it is just because may mga factors that need to be considered para maging accurate yung answer sa isang tanong or sa isang discussion. Kung may gusto kayong linawin, comment na lang kayo sa video. Last, kung meron kayong actual case o meron kayong gustong ireklamo, ibang lawyer na lang yung kunin nyo kasi I do not create my videos para mag-advertise ng services. So yun na yung 4 reminders ko. Just do not forget to subscribe to my channel.